Pabibila naman kayo. Morning, Dad. Morning, Leo. Magawa ko lang ako ng maikli and then tapos. Yes, sure. DMNG naman, ma'am. Para dyan sila nakalips. Tayo ba susunod? Sa bato, hindi makasama.
Kaya hirap na hirap yung jeep, ito na yung jeep. Hindi binababa kasi ng hero kasi yan. Okay ako sa hero. Tingro lang mga isa. Dito may audio man dito. Dito lang yung hero. Kaya ako ba siya? Alex na. Okay. Mayor, sa minister mo na po tayo. Thanks, sir. Madam Connie. Connie. Okay. Mayor. Mayor, lapit. Yes, yes. Wala. Pag may time pwede ka mag-watch sa Twitter. Ano yung pareho sa ready ka? Wala akong mic. Naka-ready yung pangatlo? Itong sulit na tayo? Oo. Sila kami ba kuya? Hindi pwedeng siya mong siya ulit. Dito tayo sa... Kayo na lang. Sama tayo. Sama tayo. Kuya, sa dulo. Sama tayo ba? Wala, bawal. Medyo wait lang tayo. May mga kondisyon sa muling pagbabalik ng mga veteran dito sa Victoria. Ano-ano yung mga kondisyon na yan? Malalaman natin mismo mula kay Manila Mayor Escomeno. Magandang umaga po sa inyo. Manila Mayor Escomeno, good morning po. Opo, unang po sa lahat ay talagang pataupo mo malang ay talagang namin patubos sa inyo na linisin at sa ayos yung sa Maynila.
nila. At isa sa mga ipinagbawal nyo, yung mga nakabalaan ng mga vendor. Ano ba ang dahilan nyo na pinapayagan nyo na kung kayo ang pwesto natin? Wala nang pinabayari. Alright. Kami pipili yung rento, start. Hindi na namin talaga sila pinabalik sa rento. Sa at sa mga kababayan natin sa perpendicular, layakan, plana, sa commercial system 1. Ngayon, nabibusin ako sa kanila na kung pwede So, so kung pilipinin is the effects o yung sila ng mga pagkakataong since day 1, since July 1, pero hinigit ko naman dito sa ating bansa. yung Pero pinagbawal nyo, sige. pumunta ko sa recto, yung pinagbawal natin, simula asusyon hanggang Abad Santos, wala yan. Non-negotiable. Yung Soler, non-negotiable. Yung Waluna, non-negotiable. Yung Carriedo, non-negotiable. Yung Blooming Creek, non-negotiable. Yung Pedro Hill, non-negotiable. Paura, non-negotiable. Pass, na may Paco, non-negotiable. So yun yung mga areas since July 1, talagang hindi natin pinapayagan. Alright. Yung mga dati nang nakapagtitinda sa mga perpendicular routes na hindi sinakop ng paglilinis, inaayos naman natin sila. Huwag na huwag sila lalapag sa kalye para may madaanan pagkapanahon. Pero Mayor, linawin lang natin, nung ipinagbawal nyo talaga yung mga vendor, kabilang po yung Ilaya doon sa mga talagang bawal talaga yung mga vendor. At ngayon, pinapayagan nyo na one by one. At least kahit pa paano. Ever since may Ilaya. Talagang Ever nandito since, na sila. nandito na sila. Alright, ano pa po yung mga lugar na pwede ang mga vendor bukod po dun sa mga dito sa Ilaya? Yun lang, kung nila yung nabanggit. Tapos sa gabi, yung mga magugulay, kasi simula naman sa kanto ng Banuna Recto hanggang Asunción, o darating na yung gulay sa probinsya, magaling ng Northern Luzon sa Southern Luzon, lalakad na tayo. So, pero meron tayong pinawi na 2 lane para yung Cubao Divisoria, kahit gabi na, makakayukong hanggang Asunción. Kasi yun talagang original Okay, may mga specific, ano po yung specific na conditions po na binigay ninyo dun sa mga pwedeng magtinda ng mga vendor? Tulad ngayon, Marisia, pagtatawid ka doon sa kabilang Ilaya, nasa Ilaya tundo tayo, no? Pag tumawid ka sa kabilang Ilaya, Binondo, mauumay ka sa dami ng basura. Ibig sabihin, nagpariwara sila. O mamaya, hindi na sila makakapagtinda. Okay. Kasi, yun ang penalty nila. Kasi wala na nga nagkukutong sa kanila, inalis ko na nga yung nagkukutong. Ang hinihingi ko na lang, yung kanilang mga basura, ilagay nila sa tamang sisidlan. So isa po yun. Kaya kita mo, nagpunta ako doon ako galing. Yung basura ng pang-araw at basura ng panggabi, nagsama. Ayun, bunubundukin ng basura. Dito po halimbawa, malinis. Buti sila maswerte, mananatili sila. Kaya doon sa kabila, mamaya. Kasi Ngayon nangyari yung na yan sukat sa... kayong binibigay sa kanila na pinahihintulutan lang para makapag-pwesto sila. Ayoko yung sukat-sukat na yan. Alam mo yung sukat-sukat na yan. Hindi naman susundin yan. Oo. Tagal ko na rito sa Divisoria. So ano lang yung kailangan make sure na makakadaan yung mga... Hindi sila pwedeng bumaba, daan. Halimbawa dito. sa Kasi ito area. nakali na ito eh. Oo. O, So tingnan mo yung, papakita lang natin. tingnan mo yung dating sukat nila. Ito po yung dating sukat nila na hanggang dito pwede yung mga Pero vendor. ang Pero ngayon lumabas, hindi na. nung araw, hanggang dito. Oo, hindi nakakadaan ang mga sasakyan. So Kaya, ngayon, ako- may enough space na para makadaan ang mga sasakyan. Hanggang dito na lang po sila. Dahil ako naawa ko sa kanila, o sige maghanap buhay kayo. Pero mas naawa ko sa inyo na nakakarami dahil kailangan ito ng taong bayan. Kaya yung Divisoria, galing ng Caloocan, galing ng Laguna, ang papunta natin dito. Sa Bilyudan niya, kabalik. So pag hindi nakakahati, yung jeep, ang kawawa mananakay. So para balansin ang pagbububyerno, o sige, diyan kayo makapaghanap buhay, pero hindi pa rin po pwede ito. Okay, linawin lang If you natin. go to recto, Okay. non-negotiable. Okay. Linawin lang natin, Mayor, kasi yung mga ilang mga vendor kanina nagtatanong sila saan sila pwede makapwesto. Yung mga tinanggal ba doon sa ibang mga lugar na sabi ninyo, non-negotiable, pwede ba sila dito sa mga areas na to? As many as possible. O basta hanggat hindi lang sila lalagpas. As many as possible. In fact, if you ask them, mas malaki nga benta nila. Dati inaagaw ang customer nila doon pa lang. Kaya ngayon nakakapasok ang customer nila. So, tapos yung dating 350 nilang binabayaran, hindi pati. Ako, katulad nung ito, may nangyari Marisa, just for the record. Yung Carmen Planas, tingnan mo, 4 na araw kung pinagtinda. Bakit? Yung vendor mismo nagbibigay ng potong. Anong dahilan? May papakuha raw si chairman, may papakuha raw si kagawad. O sila mismo, nag-i-expose sa sarili nila. Sabi ko, hindi naman si chairman, hindi naman si kagawad ang nagbibigay ng paikulo sa inyo, pamahalaan. So, bakit nagbibigay pa rin kayo ng mga above doon sa dapat nilang binabayaran? Sila pinoproteksyonan ko, ayaw naman nila proteksyonan ng sarili nila. O di nabulok lahat ang putas nila, 4 na araw sa Carmen Planas, hindi sila nakapagping.
O noong Sabado, nakikisuyo sila. O susunod na raw sila sa pamahalaan ng Luzon. Ayun, nakapagtinda na sila ulit. So ang sinasabi natin dito, tolong gisan dito eh. O, talagang it's either sumunod na lang sila, makapaghanap buhay sila ng maayos, maglinis sila, hayaan nilang ang tao makadaan dahil ginagamit ng tao. Huwag silang pupunta sa lugar na hindi makakapamuhay, live and let live. Okay. May mga specific na oras lang po ba kayo na pinapayagan sila? O 24 Wala. hours? Pwede sila magbenta dito? Manawa sila, basta malinis, maayos, sumunod sila, huwag silang aabuso, may nakatingin o wala, o may nagbabantay o wala. Kailangan na siguro panahon naman na matubusan disiplina sila. Ang parusa na ibibigay niyo po doon sa mga hindi susunod? Ngayon, Automatic? katulad yun, hindi nila Hindi na nililis. sila papayagan. Hindi na sila papayagan. Kasi po, tingnan ninyo, anong oras ngayon? Alas 6 pasado. O dadaan yung mga magpapasok sa trabaho, papasok sa eskwela. Tapos makikita nila, puro basura. Eh, hindi naman yata tama. Ayan naman ang natin. Basta tayo paresunin natin. Inaakap natin ang kaya natin akapin. Pero napapanahon na naibalik ang kaya sa taong bayan. Yan naman ang kung gusto nilang makapaghanap buhay, doon sila sa area na kung saan kaya pa namin silang iisip. Tolerable pa sila. Pero, obligasyon. Huwag sila magbibigay kahit kanino. Ang babayaran lang nila, 8 sa umaga, 8 sa hapon, tapos rin lang sa araw. May resibo. Kasi dyan sa pagbibigay na sobra, may sisiga. Pag may sumiga, may mag-organisa. Pag may mag-organisa, lalakas ang loob, iahatag sila, lalatag sila lahat. Eh sila wala namang aalisin sa kanila kung nandiyan lang. So far, kami naman ay masaya. Pangalawa, kaya hindi na sila po pwede dyan sa recto. May pagawain na ang pamahalaan dyan. Yung LRT sa Arangke, diretso na hanggang Pier 4. O tapos yung mga kable ng kuryente sa gitna, nagtulong na ang city electrician at ang Meralco, aayusin na siya. So para umaliwalas na yung buong recto. Alright. Yan naman po ang mga plano niya. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon, Manila Mayor. Thank you, Moreno. At syempre sa mga kababayan po Thank you, natin, Jessica. alam niyo na kung saan sa mga lugar kayo pwede pumunta para makapag-shopping pa rin dito sa Visoria. Balik po sa inyo, Chat Pod. Thank you, Mayor. Thank you, Maris. Sir, so ano yung specific na areas na hindi nyo? Ito, hindi nyo talaga pinagawalan na to? Ever since. Hindi nyo pinagawalan? Ever since. Alam nila yan, hindi sila nawala. Nawala sila dito. So, tama ba na yung areas na pinapayagan ko? Perpendicular road. Perpendicular road. Sa recto. Except Wanluna. Wanluna kasi may siyahin na pamahalaan dun sa Piano. So, yung, sandali, manatili ba ako dito sa mga palinas na gaya ng mga street? Yun. Wanluna Binondo, Wanluna Tondo. Kasi marami kayo Tondo. Yun, patawid mo na kabila. Kabila, Binondo side. Pero isang street lang yan. Ilaya. Una Binondo, tawag yun na lang. Tondo. Yan. Soler. Ito yung mabawal. Bawal yan. Negotiable yan. Soler, ano ba? Recto, buong recto. Mula Asuncion hanggang Abad Santos. Hanggang Yung mga dati na natin nilinis. Abad Santos. Yan yung major na nilinis natin. Hanggang ngayon, nananatili. Ano ang mga pwede? Yung mga dati pang natitira. Hindi nyo tinanggal yun? Hindi natanggal yun. Ilaya, Ilaya, Carmen Plana, Tabora, Carmen Plana, Cristo, Tabora, Elcano. Tabora, Elcano. Elcano, tsaka Santo Cristo. Pero, dati-rati, alam mo, yung bakas ng mga pero, nagsara sila. So, ginawa natin, So ito yung kinapayagan dati. nung panahon nila, Sir, dito na Sir, ano lang po yung specific na conditions na binigay ko ninyo? Pero linawin na po muna natin yung policy ninyo. Binabalik ba ang mga vendors? hindi nababalik. Walang nababalik. Walang nababalik. Ano lang pala? Bakit parang nagkaroon ng pagbabago na parang pwede na ako naging Walang nababalik. Ano lang Walang po? pasabot ako yung balita. Hindi ko alam kung saan. Kasi, ito, ever since, Meron daw kayong announcement on November 7. What specifically was that? you asked that writer kung nabalik ang recto, kung nabalik ang Soler, kung nabalik ang Wanluna, Lumentreat, May Quiapo, Carriedo, Avenida, Aura, Pedro Hill, Paz. Meron. It is in my fingertip. I know very very well because these are mabuhay lanes and major tollways. So, ito namang mga perpendicular road na along recto, sila, July 1, pag-assume natin dito pa rin sila, except kailangan lang nila magpasunod. Kaya ito, dati hindi mo ito nakikita. As you can see, ito yung bakas ng nakaraan nila.
Dati pinapayagan sila ng lumang panahon dito. Pero hanggang ganyan sila. So wala madaanan dito ng tao. Wala madaanan na sa so sabi ko, sige makapaghanap buhay kayo. Manatili kayo dyan, pero hindi lang dito lang. Okay. So, para malinaw, walang changes magmula nung July 1 Wala. hanggang sa mga sandali nito na So, dahil parang sinasabi na malapit na mag-Christmas. Ulitin ko, pinapayagan na- Maris. Okay. Ulitin ko, sinabi ko. Kapag nakabalik sila, nalagyan na. Okay. Yan na lang, para pumayapa kayo. Oh, at- Hindi ko alam kung saan yan kuha yung ganito. Ayan, makikita mo naman ng maga, hapon, tangali. Plus, I would ask you, if I'm not asking too much, tambayan nyo yung recto one na suler. Meron lang mga tawag doon, sniper. Pero natataboy naman ang bukas. Okay. Mayor, so ulitin lang po natin yung mga lugar na kung saan pwede pa rin magbenta ng walang sawa ang mga vendors. Saan mga lugar dito? Yung mga perpendicular road, Baya Recto, Kaya na. Laya, Pagdanas, Tabora, Santo Cristo, saka Ilocano. Ngayon, Ano yung mababa? may inalis kami ngayon. Yung Tabora, bakit? Nagkalat sila ng basura, so hindi sila makabalik. Ngayon, mamaya alisin namin yung Ilaya Binondo. Bakit? Maraming salamat sa iyo, in-interview mo ko rito. Dinabisita ko ng madaling araw. Ngayong umaga, ang daming basura. Hindi sila makakapagtinda. Ito, aksidente, nakita natin sila, malinis sila. O di magtinda sila. Ilaya, ano yung itinanggal nyo na? Tatanggalin natin. Ilaya. Iba yung tinanggal. Tatanggalin natin mamaya. Tatanggalin. Yung Ilaya Binondosan. Binuan side. Hanggat hindi sila, mamaya, hindi na sila makakapagtinda. Okay. Tapos yung... Kasi nagtambak sila ng basura. Nananawagan naman ako, nakikisunin naman ako sa kanila. Pwede naman maghanap buhay na hindi kailangan maging baboy sa bahay. Ano ang specific conditions sa mayor? Kanina binanggit nyo yung basura at yung Mga pagkasla. sa Ano yung ano? huwag sila magbibigay kahit kanino. Kita mo I'll be very honest to you. Yung Carmen Playas, nawala ng tinda ng 4 na araw. Dahil ako may nabalitaan na nagbibigay sila sa barangay official. Dahil tinatakot sila ng barangay official. Siyempre, yung mga vendor, hindi naman magsusumbong yan. Dahil natatakot sila sa barangay. Dahil ginawa natin, pinakita natin kung may pamahalaang lungsod ba. Sino ba ang masusunod? Yung barangay official o yung pamahalaang lungsod? Okay. Then nung nalis natin, lumabas na yung lahat ng, ngayon, nagkapit-apit sila, na hinihingan sila. May kaso na ngayon yung mga barangay official sa opisina ng pulis, sa Special Mayor's Reaction Team. Na doon, isinadila na hinihingan sila ng barangay official. Ngayon, nakiusap sila, hindi na raw sila magbibigay. Pinagbalik ko sila noong Sabado, doon pa rin sa Carmen Plan. Pero hindi pa rin sila pwedeng pumunta ng recto. Okay. Tapos bukod po sa bawal magbili ng photo o mga Maglinis ano naman yung sila. mga... Maglinis naman sila. Oo. Huwag magtatakuan. Oo, unang-una, hindi pa sila nahihiya. Birihin mo, mahal-mahal lang upa sa mall dito. 40 pesos lang sila. Di ba? Ang gagawin na lang nila, paglilinis ng mga basura nila. Hindi yung parang, hindi ko alam, kung sa bahay nga nila, ganyan sila. Hindi naman po. Ano po yung 20-20-40? Ano yung so 46, 80 pesos per day? No. 20 pesos in the morning, 20 pesos in the evening, 40 pesos total a day. Yun yung may resibo ng pamahalaan. Yun yung tinatawag natin hawker's fee. Okay. So yun, talagang legitimate yun. Kapag Nasa batas yun. may mga magaan yun. Nasa May mga batas yun. nag-iikot para Nasa batas yun. Pero ang bayad doon, kada araw o per Kada araw, o pwede naman per month. It depends kung anong area. Kung halimbawa, sila mabubuting loob. Para makita namin magkaroon sila ng kapanatagan, bibigyan na sila ng resibo ng Business Processing Office Okay. na yung kanilang monthly na babayaran. At ang isa niyo pang kondisyon na mayor, yung dapat makakadaan. Ano po yung... Non-negotiable. Ito naman, Maris, non-negotiable yung opening yung the roads. Kailangan pag may aberya, nadadaanan yan, regular na kali, nadadaanan, tapos ang tao nakadadaan ng matiwasay. Kasi alam mo, Maris, there was a time, pag itong mga vendor nasasagi ng matanda, sila pagalit. Yung dumadaan yung tao, pag nasasagi tindahan nila, nagagalit sila. Para bang kasalanan ng dumadaan. Para mawala yung away ng vendor at yung mga dumadaan. Doon lang sila sa tamang pwesto. Tapos ito, pang taong bayan. Mawawala ng away, yung alingas-ngas, mababawasan. Huli na lang sir, ano po ang babala ninyo sa mga hindi susunod sa mga kakaharap? The same thing will happen to them. Kapag ka hindi sila naglinis, Maris, you should see Ilaya Binondo ngayon. Malulungkot ka. Malulungkot ka tao. Ano po ang gagawin nyo? Ayun nga, sinabi ko nga sa iyo, mamaya hindi na sila makakapagtinda. Basta binaboy nila ang Maynila. Hindi na sila makakapagtinda. Ano, hanggang kailan to? Hanggang Pasko lang ba to? Or forever na to na ganito yung policy ninyo na pinapayagan dito sa mga specific areas that you've mentioned na pwede sila? Awa naman ng Diyos, Maris, wala pa naman nagbabago sa sinabi ko. Okay. Simula July 1,
Di ba, ako isinubok. Hindi, pasamantala lang yan. Sabi, 1 linggo lang o 2 linggo lang. Awa naman ng Diyos, 4 na buwan na, wala pa nagbabago. Pangalawa, may mga nagpapaputok dito, Maris. Ewan ko, baka yun ang nakarating sa inyo. Papayagan na tayo, Pasko. Kasi alam mo bakit? Yung mga organizer, kating-katinapot niyan na makapaglagay sa mga kung sino pwede magsulat na para ba pinipressure kami. Hindi nyo kami mapipressure. Mananatili ang pulisya namin. Dahil alam namin, gustong-gusto ninyong latagan muli at isarado yung record. Managinip kayo. Alright. Thank you, Mayor. Thank you, Marie. Thank you. you. Hindi naman, naawa lang ako sa Manila with all honesty nung nakita ko yung basura doon. Hindi naman sa pareho sila may tinda, di ba? Pero bakit naman ito, anong pinagkaiba ng mga manininda rito sa manininda doon? O dito malilinis sila sa buhay, doon mga baboy sila sa buhay, para maliit. Siyempre, yan, good for them, makapaghanap buhay sila. Pero yung ganun, kahit sino man kasama ko, ewan ko kung nagugustuhan nyo yung nakita nyo. Kita mo yung alimuom ng kalye, huhugasan pa namin maya-maya yan. I hope you don't mind. Sana si Kenneth. Mga anong oras kayo magpa-flashing? Everyday yan. Ako, 6:30 to 7:30. Yung alimuom, yung nakikita mo yung lansa, inamoy mo ngayon, yan yung tinda sa gabi. Araw-araw ng Diyos, ginawa ng Diyos. Talagang pin-flashing na. Kaya lang, pagka ganun naman ng ganun, sasawa ka din. It's either magdisiplina sila ng kusa, o huwag na sila magtinda. Isa nga nakakita, yung Carmen Plana, sila ka naglalagay. Bakit? Kasi gusto nila makakuha yung kaya sila nalagot. It's a never-ending thing, so we have to be certain. Ako, mahal ko sila, pero kailangan mahalin nila ang sarili nila. Pag hindi nila mahal ang sarili nila, walang mangyayari. Mayor, thank you so much. Anytime. Thank you. Anytime. Anytime. Salamat po. Liga. Okay, Yorby, i-clear lang natin kasi may lumabas sa Inquirer.net na inaalam nyo na po yung mga vendors para ngayong Christmas season dito sa Divisoria. Paki-clear po, Mayor. Chismis yun. Ngayon, ang challenge, wag na yung salita ko. Look around. Just go look around. Sabi ko sa inyo, Juan Luna, Tondo, Juan Luna, Binondo, Soler, the entire recto, non-negotiable. Diba, ang amon ko sa inyo, pag nabalik yan, nalagyan ako. Ako naman, huwag yun na pangawa kayo salita ko, di silipin nyo. Kaya nagulat ako doon sa sulat nung kung sino man yun. But same thing, same rules will be applied since July 1, all perpendicular roads except Waluna, like in the case of Ilaya, Carmen Planas, Tapora, Santo Cristo, Elcano, doon pa rin sila. Pero may bagong rule. Ito, nasa likod ko yung rule. The thing speaks for itself. Na hindi na po pwede, na hindi madadaanan yung perpendicular road, katulad ng mga nabanggit ko, kailangan madaanan ng taong bayan. Pero pag dumuon sila sa recto, ay non-negotiable. Ngayon, pangalawang natin pag-isulong, maglinis sila. Ngayon, kanina naumay ako sa dami ng basura sa Ilaya Binondo. Sa Ilaya Binondo. Ang penalty, hindi na sila makakapagtinda mamaya. Lahat sila doon. Lahat sila doon. Lahat sila doon. Sabi siya, I'm certain because I can, sa totoo lang, kung di lang ko naawa sa kanila, pati perpendicular road, pwede ko namang tanggalin. Hindi, kaya lang gusto ko silang lingunin. Pero kailangan nilang mag-usang disiplina. Ngayon, katulad niya. Ano ba pinagkaiba ng Ilaya Tondo sa Ilaya Binondo? Parehong Ilaya lang yan. Hanggang doon yan. Sa amin, Santo Niño. Bakit doon? Baboy na baboy. Bakit dito? Malinis naman. So yung order for one day lang? We'll see. Katulad, halimbawa, ng yung sa Kotong naman, yung Carmen Planas, mga vendor doon. Nalaman ko, nag-aabot sa barangay. Sinara ko. Ngayon, nag-apidapit sila. Hindi na raw sila magbibigay sa barangay. Ako nagpo-proteksyon sa vendors. Yung vendor ayaw proteksyonan yung sarili nila. Hindi ko maintindihan. Anyway, we'll see. Basta tuloy ang polisiya. Walang pagbabago. So every year, Pasko ito tuloy dito. Ano ayos pa mangyayari this year? Yan ang pinapangarap nila. Yung mga palusot na mga organizer. Makakabalik kami sa makakabalik kami sa Pasko. Makakabalik kami sa Pasko. Siyempre, pinapuputok nila yan para yung mga vendor maglalagay sa kanila. O paglagay sa kanila ng vendor, tatakbuhan nila. Itong mga organizer, tatakbuhan nila ng pera yung mga vendor. Bakit? Kasi hindi mailalatag eh.
Hindi makalatag sa recto eh. Kaya sino natulongges? Nanulongges na naman yung mga organizer. Kaya may mga press release sila. Mag-press release sila kung gusto nila mag-press release. Kaya naman, ako naman, ang challenge ko sa inyo, huwag nyo nang panghawakan yung sinabi ko. Bumisita kayo araw-araw sa recto. Pagka may nakita kayo nagtitinda sa Soler, sa Juan Luna Tondo, Juan Luna Binondo, Blumentritt, Carriedo, Paz, sa Paco, Pedro Hill, sa Paura. Alam mo, mahirap magbuhat ng bangko, pero sinubok tayo na sabi, 1 linggo lang yan. O matapos 1 linggo, 2 linggo lang yan. Matapos yung 2 linggo, 1 buwan lang yan. O tapos sa 1 buwan, hindi ko mabilang. Mga 4 na buwan na. Basta ako, wala akong masamang intensyon. Gusto ko sila maghanap buhay. Ayusin nila ang sarili nila. Pero kailangan ibalik nila ang kalye sa taong bayan. Sapat lamang at bagay lamang at karapatan lamang ang taong bayan na magamit niya ang kalsada. Nothing more, nothing less. Mayor, live po pala kayo sa Digital Urbino. At pasensya na po sa ating ibang mga kasamahan sa media. At sir, linawin ko lang po to, yung pong ilayan na inyong inikot kanina, pagbabawal na po ba yung mga vendor to? Kasi ang dami para kayo. Di ba sila nakapaghanap buhay? Kaso binaboy naman nila kanina. Tingnan mo. Kahit naman sino siguro sasamaan loob. Pero mo, inalis ko na Kotong. Inalis ko na yung para kay Edith, kay Pati. Tapos iningi ko lang 2 lane. Tapos makapaghanap buhay sila sa Nangka, sa Wakali. Tapos, anong ginawa nilang kapalit sa taong Maynila? Basura. Masakit naman yata yun. Para bang wala pala talaga kayo katinuan sa katawan eh. Bakit naman itong ilayang ito? Malinis to. Ayan kayo nang tumingin. Kayo maghusga. Kaya hindi po pwede. Hindi talaga. Kaya kung minsan hindi nyo ako masisi, halos hindi ako matulog. Kakabantay sa kanila. Pero may dumarating ang oras na kailangan ng buhay. Minsan kailangan na ng tuldok. Ano daw ang tutuldukan, sabi ni Kuya Melo? Yung mga yan. Hindi paparusahan. Hindi naman tayo magpaparusa. Ang sinasabi lang natin, tuturuan sila natin ng leksyon. Dahil binaboy nila yung Ilaya Binondo, wala na silang tinda dyan. Wala nang tinda Kuya Melo Ngayon, mag-usap-usap kami ulit. Katulad na nangyari sa Carmen Planas, naglalagay sila doon sa mga barangay official. Nalaman ko, diba, si Edith, si Pati hindi tumatanggap, si Chairman, si Kagawa tumatanggap. Anong gobyerno meron tayo? Paano pinag-usapan natin? Ando doon sa affidavit nila kasi noong una nagdi-deny pa, meron kaming data. Sabi, ba't ba kayo naglalagay? Hindi ko maintindihan sa vendor. Meron na silang mayor na nagpo-proteksyon sa kanila. Nakakausap nila. Bakit sila natatakot pa doon sa mga barangay official? Di pinakita namin, di 4 na araw silang hindi nakapagtinda. Di nangabulok ang prutas nila. Ngayon, nakiusap sila. Binalik ko sila nung Biyernes, anong Sabado. Pero sa kondisyon, wag na nilang uulitin. Last na yon na maglalagay kung kani-kanino. Inalis ko na nga yung kay Eddie at saka kay Pati. Ang babayaran ng nila, gobyerno. Sino ba masusunod? Yung mga nandun sa baba, yung mga tulongges o pamahalaan? Siguro natuto na sila. Ito, ganun din mangyayari sa Ilaya. Binondo baka magkagulo. Kawawa naman itong mga ito, malilinis dito. Doon, ubos na sila. Pahinga na muna sila. Maraming salamat. Yan po si Manila Mayor Isko Moreno. Kaya maya mag-ikot siya tapos didiretso siya doon sa may bantay ng fashion sa magsasaluwa siya ng flag raising as Jerry Pogi. So, yan muna magta. Mula dito sa Divisoria, sa bintay niyo umali ng Jenny Soteradio, DC. Pero kailangan alam mo yung hindi ko lang naman usap ko. Wala naman na tayong hiniling. Sige, thank you sa inyo. Thank you po, Okay, magtatrabaho na. Pagkapag nag-racing kami. Ayan, baka may naman. Mayor, ka-picture naman. Mayor, ka-picture po. Mayor, ka-picture po. Flag ceremony na. Papasabutan na ako ng flag ceremony. Ingat na yun ha. Okay, boy. Hi, thank you. Patay ka na. Kasi na Mayor!